Merong nag-request na member ng ating komunidad, ang LGBTQIA+ community, na mag-vlog naman daw ako about living in Spain as a member of the community. At yan nga ang ating pag-uusapan sa video na 'to. Para sa akin, dati kasi wala pa ako masyadong idea about this, but from time to time na-realize ko lang that I do belong here in Spain. Sobrang na-appreciate ko yung komunidad na merong sumusuporta sa'yo. Minsan kasi gano'n, na at some point in our life, nagdududa ka, may mga agam-agam, questions na parang, bakit ganito, bakit ganyan? Pero kung meron kang isang komunidad na sobrang supportive, na merong magagandang mga law or may respect, no, may love sa iyong kapaligiran, feel ko lang mas nag-grow ka as a person. At yan nga ang ating pag-uusapan. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Welcome to my kitchen. Anyways, nandito yung aking microphone sa likod ng kitchen na to. Kumusta naman kayo? Baka naman pwede kayong mag-comment sa ating comment section at i-comment nyo kung nasaan kayo, kung nasa Middle East ba kayo or nasa Europe, nasa America, or maybe baka meron tayong mga followers na nasa, ang tawag dito, African continent. Ayan. Again, welcome to my channel, Nathaniel Travels. Alam niyo ba guys, na ang Spain ay ang pangatlong bansa sa buong mundo na nag-legalize ng same-sex marriage. Nilegalize ng Spain ang same-sex marriage noong 2005. So nasa college pa ako at that time. Ang pinakaunang bansa was Netherlands, 2001, kung hindi ako nagkakamali. And then 2003, Belgium. So kung inyong titignan, um, alam mong um, it protects, no, the LGBTQIA+ community dahil meron silang mga ganitong law. May mga ganito silang batas. Unlike for example sa Pilipinas na wala pa tayong same-sex marriage. Although siguro hindi naman siya imposible, but kung tinitignan natin yung nangyayari sa Pilipinas, mukhang at this time malabo siya. Although meron mga LGBTQIA+ na mga panukala or organizations, activities, ganyan. And maraming supportive naman na community sa Pilipinas. But then dito sa Spain, it's more than that. Kaya nung medyo tumagal-tagal na ako dito, ay ang ganda pala dito. And isa yan sa mga reason kung bakit ako tumatagal din dito sa Spain. Napakaganda ng Spain para sa mga members ng ating community dahil dito, marami silang law about anti-hate, anti-discrimination. Bawal na bawal talaga ang discrimination dito sa Spain. Pwede ka rin mag-adapt, that's legal dito sa Spain. Hindi ko lang alam sa Pilipinas kung legal na siya. But some other countries, maybe Europe and American region, siguro mas madami na silang mga panukala, no, towards our community. Sa Asia, kung hindi ako nagkakamali, parang Thailand, Nepal at saka Taiwan pa lang, no, yung may same-sex marriage. Kayo ba guys, ano ang opinion nyo about sa same-sex marriage? Maybe you can go to our comment section. Naalala ko one time, merong isang sikat na vlogger sa Spain, isa siyang trans. Tapos parang may nag-comment dun sa kanyang pinost na feeling mo babae ka naman. Ganyan ata yung comment dun, hindi ako nagkakamali. Exacto, no? Kung ano yung mga words na binitawan or yung comment ng isa sa kanyang follower. Tapos, parang nag-respond si Ma'am Shi at nilagay niya yung kanyang photo na merong female, na female yung kanyang gender. At that time, na-realize ko, pwede pala dito sa Spain. So, gumawa ako ng konting research at dito sa Spain, pwede ngang i-change yung gender mo. Meron silang trans law noong 2023. Hindi ko lang alam kung that year ba nila isinabatas ito or kung meron pa mga previous law about name change or gender change rather. Well, yung name change pwede.
But anyway, yung topic natin gender change. So pwede po siya dito sa Spain. Kung halimbawa pinanganak kang lalaki by birth, pwede mo siyang baguhin into female. Depende yan kung ano yung pakiramdam mo. So dito, ang kailangan mo lang gawin, napakasimple lang, pupunta ka lang ng civil registry and then i-declare mo na babae ka kung gusto mong, kung yun yung nararamdaman mo, no? Since meron nga sila dito na anti-discrimination. 'Pag nag-declare ka to change your gender, hindi na kailangan dito na dumaan ka sa surgery, sa therapy, or any consent if you are 16 years old. 'Pag 16 years old pataas, you can do it alone. Puwedeng ikaw na mismo ang pumunta doon sa civil registry. Pero kung ikaw naman ay, at 12 hanggang 16, kailangan mo ng consent 'no, from the parents. Depende kung ilang taong ka na. But you cannot do gender change 'pag ikaw naman ay 12 years old pababa. So at least 'pag 16 ka na, matured ka na siguro, kaya sila nag-base at the age of 16 and not 18, um, puwede ka na mag-declare. Siguro at that time, alam mo na kung ano yung tama at saka mali for yourself at alam mo na kung ano yung para sa'yo, ganyan. Kung hindi ako nagkakamali, ang 16 years old para silang nasa 4th year high school or grade 10. Tama ba? Grade 10, 'yan. So, may mga estudyante ako, yung gano'ng edad, and they are really matured na. So sa tingin ko naman, whatever they declare, it's what they feel. Tapos kung ikaw naman ay imigrante, iba yung policy nila. Kasi sinusunod nila ata yung policy ng bansa mo. So kung halimbawa nandito ka sa Spain, kung meron kang resident card, I think you can't. Because again nga, pina-follow yung nationality. So siguro ang magandang pathway mo dyan is ay mag-change ka ng nationality and then after that, pwede ka na mag-gender change. So si Ma'am Shi, I feel like originally, Filipina siya. And then yun nga nag-change siya. So yun na, nakakatuwa na may mga bagay tayong nalalaman dito sa Spain na nag-exist pala. Kasi syempre sa community natin sa Philippines, iba pa rin. To be honest, as a person na tumira at nag-grow sa probinsya, so medyo mas delay yung pagtanggap natin, no? Para sa community natin. Ang pagtanggap ng society. Although pagpunta ka naman sa metropolis like sa Manila, talagang maraming sumusuporta, no? Maraming sumusuporta at nagmamahal sa ating community. Naalala ko pala nung ako ay nag-aaral pa or kahit nung ako ay nasa Pilipinas, wala pang masyadong gay pride. Unlike recently na, 'di ba, parang ang laki ng nangyayari or nagaganap na gay pride sa Quezon City, sa Marikina, and other parts of the country, no? Pero kung iko-compare natin ang gay pride ng Spain versus sa Philippines, dito talagang bongga. Dito yung level niya international. Maraming pupunta dito ng mga big stars na nagjo-join ng gay pride. I think isa sa pinakamalaking gay pride sa buong mundo ay ang Madrid Gay Pride or yung MADO, Madrid Orgullo. And naka-join na rin ako dito, siguro mga 2 beses na ata. At napakalaki talaga, maraming, iba't ibang grupo yung jumo-join dito, even yung mga members ng, anong tawag dun, legions ata, parang military, something like ganyan. So, nung first time kong pumunta, nag-attend ng Gay Pride sa Madrid, sobrang wow. Parang sana sa Pilipinas din, laging laging gano'n yung naisip ko, ganito. Hindi lang sa Gay Pride, halos sa lahat ng mga bagay. Sobrang laki na ang gaganda ng mga costume, you can wear what you want, depende kung anong nire-represent mo. So napaka-diverse niya and hindi lang mga members ng LGBTQIA+ community ang nandun, even other groups, no? Meron ding groups doon ng, of course, ng Philippines. Parang you need ata to register and then bibigyan nila kayo ng area and then may organizing committee kasi yan, eh. Eto yung unang papasok, pangalawa, susunod-susunod, ganyan. And then at the time, one of the members sa Filipino, siguro Filipino Europe LGBT
group ata, nag-reach out kasi siya sa akin na kung puwede join ako sa parade. And at that time kasi, nandito pala sa vlog ko yung ano, yung video na 'yan. Nagba-vlog kasi ako, so sabi ko, hindi ako puwedeng umattend ng Pride, ng parade kasi nagba-vlog ako. So yun, so sobrang nakakatuwa lang, binandera nila yung ating flag, Philippines, at saka ang daming community, even the Latinos, ganyan, ang dami talaga. Meron pa yung iba yung walang suot kasi nga they can, freely wear what they want. So ganito dito sa Spain, talagang marami kang makikitang, nagso-show ng kanilang affection, sa public. Wala mang wala mang nanghuhusga. Makikita mo siya, for example, pupunta ka ng Puerto del Sol or ng Gran Via or ng Chueca. Yung Chueca pala yung pinaka, main na gay district dito sa Madrid. At obviously, makikita mo yung ating mga, kapatid na nag-e-enjoy sila. I mean, walang humahadlang kung ano yung kanilang gustong gawin, at it seems that everybody respect their decision at kung ano man yung kanilang gustong gawin, sa kanilang buhay. So parang feel ko if you are, one of our kapatid, Madrid or even Spain is a place for you. Aside from Madrid Orgullo or yung Madrid, Gay Pride na in-establish pa pala nila noong 1978, marami ding mga big cities ang merong gay pride like Barcelona, Sevilla, Valencia, and maraming mga, part na hindi naman siya exclusively for gays, pero mas siguro anong tawag nito, concentrated or mas maraming pupunta dun dahil doon siguro nila sine-celebrate yung iba't ibang kulay ng rainbow flag na may 100% acceptance siguro from the community or siguro may history behind kung bakit nandun. One is Sitges, malapit siya sa Barcelona, pumunta na rin ako dyan. And then the other one is Torremolinos, nasa Malaga siya. I went there too. Okay. By the way, ang Torremolinos pala nag-bid sila na maging host ng Europe Pride 2027. At ang Europe Pride, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko alam kung every year siya ginaganap or every 2 years na palipat-lipat siya ng host venue. For example, parang nung pupunta kami ng Malta, 2023 yata yun, sila ang nag-host ng Europe Pride. Now, Torremolinos is bidding for that. At again, ang Torremolinos is nasa Malaga. Ang Sitges at saka ang Torremolinos, both nasa coastal part siya ng Spain. At alam mo yung part na 'pag nandun ka, mararamdaman mo talaga na, they value, ang tawag nito, the different colors of the rainbow, 'no? Yung mga bars, mga restaurants, may mga naka-hang na mga flags, mga ganyan, anywhere. And even if you go to Chueca, 'no? Sa Chueca, yung metro station or yung subway painted ng rainbow color, 'no? May rainbow color do'n. And even I think even yung logo ata ng metro ng Chueca sa Madrid. So yun, napaka-welcoming yung ambience ng Sitges, Torremolinos, and even in Chueca, Madrid. Marami din palang mga ibang area like sa Bilbao at saka sa Maspalomas na nagse-celebrate din ng mga gay prides. Sa Maspalomas, normally, ito yung venue ng ano, ang tawag nun, parang Spain Gay something sa Maspalomas. Isa siyang beach or town sa Islas Canarias. And of course, hindi mawawala ang isla ng Ibiza. Siyempre, narinig nyo na yan na ang Ibiza kasi, yung kanyang audience is more on international. Ang dami dito mga Germans, Europeans, Americans going there, and even Africans, no? Minsan I went there too. Wala akong nakitang actually doon na parang Pinoy na kalahi natin. Pero merong taga Thailand na nandun siya. So, yeah.
Minsan pagkakamalan kung Pilipino yung mga taga-Thailand tsaka Indonesia. Dito pala sa mga beach na 'to, meron yung part na parang hindi naman siya exclusive, secluded ba yung term doon for gays, na puwede kang, ano ba, magjubad doon. So yeah, that's normal here. Sana hindi kayo ma-shock 'pag first time niyo makita. Going back sa Chueca, ano ba yung ambience ng Chueca? So 'pag nandun ka sa train station, subway, meron nga yung rainbow color na naka-paint doon. Paglabas mo, yung ambience iba. Maraming mga bars, gay bars, restaurants, sauna, shops, cafe, and everything na sobrang alive, especially pag gabi. Dahil may mga shows, iba't ibang klase ng shows. Alam niyo na kung anong gusto kong itukoy, mga drag shows, and lahat. Cruising, dating site, dating locations. Minsan nga, tatambay ka lang sa isang kapehan. May lalapit na sa'yo and makikipagkilala. Ganun yung setup. Kasi ganun yung nangyari sa isa kong friend dati and wala, tumambay lang siya doon and then one Madrileño approached him and sila na ngayon after ilang years na ba? Mga 5 years ata. So ganito lang yung setup dito, no? Very open. And alam niyo naman yung galawan natin, 'di ba guys? Tinginan pa lang, alam mo na kung ano yung gustong sabihin ng other member, no? O yung nakakasalamuhan natin sa body gestures, well, wala namang sign language. Normally, eye-to-eye contact, di ba? You know what I'm referring to. So, madali lang. And then to be followed by conversation and the rest is history. So, ganun. So, parang feel ko, gusto din nila siguro ng Asian na mga katulad natin dahil siguro they find it kakaiba or maybe loving ang mga kababae natin. Marami akong kakilala mga friends ko na meron silang mga jowa dito na mga Espanyol. At one way para magkaroon pala kayo dito ng residency is through pareha de hecho. Yung pareha de hecho, ano bang requirement nun? Parang kailangan mo lang atang i-proof na kayo na at nagsasama kayo sa isang lugar for a year ata. So yun. Basta, ayun. Happy, di ba? Another topic is sauna. Ang Madrid po ay may napakaraming sauna, pero yung pinakasikat dito at pinakamalaki I think is yung Paraiso na malapit siya sa Metro Noviciado, Line 2. Ayan. So dito, yung audience niya is international, ang daming ganap sa loob. Meron yung, ano ba yun? Steam sauna, hot and cold, or dry and wet at ang term doon. Grabe. Alam niyo ba guys, member ako ng LGBTQI community, pero hindi ako marunong masyadong magsalita ng gay lingo dahil nung bata ako, wala ako masyado siguro na nakakabanding na member ng grupo at hindi ako masyadong tumatambay sa mga ano 'to, mga barbershop, yung mga ganyan, mga salon. So hindi ako masyadong hindi ko siya nakuha, yung mga gay lingo. Although sometimes meron din naman ako naiintindihan. And then, ayun. So going back sa mga sauna, so going back sa Paraiso, so may mga Pilipino din na pumupunta diyan, yung mga friends ko and sa loob kasi, alam niyo yun, maraming rooms, maraming ganap, eksena. So again, it's eye-to-eye contact, swimming pool, may small bar doon sa loob. Ang dami niyang rooms, talagang I think, pero parang medyo mahal lang siya. 20 euros ata. Pag weekend, pero pag weekdays parang mga 17 or 15. So pag weekends, maraming tao diyan, punuhan talaga. Especially I think it's like 11 or 2 o'clock in the morning ata. And then pag Madrid Gay Pride, ang daming tao, international. Kung tatagal ka na rito, malalaman mo naman kung sino yung Espanyol at saka kung sino yung hindi Espanyol. Ayan. Napakaraming ganap. So mag-ingat ka na lang. Ang daming ganap diyan.
Anyway, dito sa Madrid, meron silang mga free testing center, prep, mga ganyan, na mga clinic. So, pwede kayong pumunta roon and ask for, you know what I mean, libre naman, ganyan. And napakarami, hindi lang yon, hindi lang yung sauna. Marami pang ibang sauna, guys. Meron ding sauna sa Chueca, sa Lavapiés, sa Puerta de Toledo. Tsaka meron yung iba't ibang klase ng sauna. Meron yung pang beard type, pang young, international, Xena, discreet. Ang daming klase ng sauna. Magkakaiba din yung kanilang mga presyuhan. But siguro ang good thing is like, naka-scatter lang sila within Madrid Centro. And at some point, parang hindi siya masyadong exposed na, ay, sauna na pala to. Yung parang ganun. Kung hindi ka magre-research or mag-check. Kasi parang normal building lang siya. Although, meron din naman nakalagay doon na sauna doon sa harapan niya. No? And of course, it's only for men. Bawal syempre yung mga girls dyan. Meron ding isang bar na cruising. Malapit siya sa Gran Via. Sa likod ata ng Telefonica Building. Ang tawag dito ay Boyberry. Etong Boyberry na to, para siyang bar na sa labas, medyo may ano ba yung LED light na color green. Nandun yung man yung pangalan niya na Boyberry. And pag nasa labas ka, parang nakikita mo lang yung mga tao doon na umiinom ng beer or wine. Parang chichikahan ka na pagbago ka sa Madrid, na hindi mo ma-realize or maisip na meron palang ganap doon sa sa loob. Kasi like, pagpasok mo, okay, mag-order ka kasi may entrance siya. I think it's like €5 na pwede mo naman siyang ibili ng beer or something like that na consumable. And pag mag-CR ka, meron ng ganap doon. Meron siyang mga hole, glory hole, basement with parang maze type, mga rooms, dark rooms, mga ganyan. So, ang daming ganap dun sa loob. So, again, um, the way we do it, ganun lang. Body language, eye-to-eye contact, mga ganyan. And may mga Pilipino na mga pupunta doon. Even my friends, they go there. So again, it's more on ano lang talaga, ang tawag dito, bahala ka mag-control sa sarili mo as long as siguro you use umbrella. And siguro kung medyo nahihiya ka pa, hindi ka pa marunong mag Spanish, I think yung dating app is the perfect one for you. Yung color orange, starting with letter G. I think yung isang app din is starting with letter T na parang both for men and women. Pwede rin natin siyang gamitin. Pero I think ang pinaka-common is yung color orange. Is it orange or red? Starting with letter G, ending with letter R. Ganon. So yun yung pinaka-common. And I think people here can communicate naman in English. So I think hindi ka mahihirapan. Bibigyan ko kayo ng motivation, char lang. Yung aking kaibigan may nag-get din na police, 'di ba? Member siya ng police, bongga. Ayun. Ewan ko ba sa kanila, parang mm, yung iba sinasabi nila yung some details kasi nila in public. Pero yung iba naman very discreet. So yun. When it comes to rejection, siguro yung isa yung question, feel ko meron din, pero siguro not more most not really rejection. Siguro it's about personal preference. Pero kung titignan mo siya siguro na rejection, kasi kung hindi ka nila bet, hindi mo naman pwedeng pagpilitan yung sarili mo, di ba? Ayun. So, depende kung ano yung ano nila, preference nila. Ayun. Minsan nga hindi mo ano ba 'to, bading ba siya or beki ba siya? Kasi like mga maskulado, ang lalaki ng katawan nila, matatangkad sila. So pag tinignan mo at first sight, hindi mo akalain na ano siya, na bading or something like that. Tapos halimbawa sa public, may magkasama, dalawang maskulado, mga naggi-gym, mga gym body. Hindi mo akalain na mag-partner na pala sila or mag-jowa na sila, ganyan. They do kiss in public, they hold hands. So, pag nakakita ng ganyan, okay,
It's a normal thing na lang kasi sa Madrid. Pero siguro kung medyo hindi ka sanay at baguhan, mapapatingin ka talaga. Pero dito hindi. People acknowledge us and respect us. Ang last topic na lang siguro natin is about cruising naman sa mga parke. Dahil dito very open siya. Normally, meron mga cruising area sa mga beach. Kasi meron yung part ng beach na pwede kang magjubad doon. So, pwede doon sa mga likod ng mga puno-puno. Para may mga maze, something like that. Um, Aside from that, meron din yung mga parke, ganyan-ganyan. Hindi ko lang alam sa mga member ng mga Shibuli kung saan sila nag-cruising. Kung meron din ba silang, feel ko may mga party yung mga yun eh, ganyan. And then parang meet up, meet ball, and then party, ganyan. So, sa Madrid meron din. Meron yung mga part na medyo malalayo, like malapit sa mga lake, river, ganyan, pero malalayo siya. Kailangan mo mag private car. Pero pag nandun ka naman sa city, I'm going to discuss tatlo lang siguro. Meron pa yung isang park pero nakalimutan kong name niya. Sa Templo de Debod, very open yun, maraming tao. But then I feel like you can also talk to someone and siguro yon more on conversation. Feel ko walang masyadong ganap doon kasi ang daming tao. No? Another one is Parque del Retiro, yung pinakamalaking park dito sa Madrid. And pag summer kasi, lumalago yung mga dahon. So meron yung mga part na medyo dark siya. You can go there, it's a maze type, and body language again, eye-to-eye contact. Normally, nagiging active siya from 9 p.m., I think, hanggang 11 siguro, ganyan. Kasi nagko-close yun eh. Hindi ko lang alam kung 12 o'clock nagko-close ang Parque del Retiro. Very accessible kasi siya, malapit sa sentro. Kung kaya ng powers mo, you can walk. Pero kasi ang daming tao din minsan. So dapat kayo, cautious. Maging maingat, very quick lang. Quickie time lang ang atake doon. And the last one is Casa de Campo. Sa Casa de Campo, very forest type yung dating niya. Maluwang. Feel ko mas maluwang siya kaysa Parque del Retiro. And maraming puno. Maraming mga areas na very dark and very meron kayong doon, tawag nito, solo lang kayo, ganyan. Kasi maluwang siya and yun nga maraming part na mapuno, shrubs. Grabe no? Grabe yung topic natin for today's video. Tapos nanonood pa yung nanay ko. So like, what? Okay, anyway, this is just for information of you naman. At the end of the day, kayo naman magdedesisyon sa inyo if you want for fun or whatever. 'Di ba? But these things happens and marami namang mga nagbablog dyan, mga online, no? Ng mga Filipino, hindi ko lang alam kung meron. Pero alam ko mga international. Ganon. And anyway, for me, masaya lang ako na dito, na-express mo kung ano yung gusto mo, words, body language, inside and outside. So yun ang maganda. And marami pa actually, marami pang mga bagay. But then for me, kailangan nating, we need to love ourselves, protect ourselves, use protection always, and just know your limit siguro. And I'm hoping na makahanap na lang kayo siguro ng long-time partner para wala naman masyadong adventure, no? Kasi kung para sa akin, para mas marami yung adventure, mas malaki yung chance of getting the three-letter, no? Ang hirap kasi ng treatment din. Anyways, yun lang siguro yung gusto kong share sa ating sa video na to. Napakarami ng places na kung saan we can raise our flag, enjoy, and have fun. And I do belong here. Ayun lang siguro.
Kung meron kayong questions, you can go to our comment section. This is Nathaniel. I'm blogging about things, anything under the sun about Spain. Kung meron kayong topic na gusto nyong i-discuss ko or i-vlog ko, you can comment sa ating comment section. Dahil itong topic na to, merong isang nag-request no, about it. And okay naman sa akin na i-discuss itong bagay na to. Hindi ko alam kung alam ko masyadong sensitive tong topic natin na to. But then, it's 2026 na. Why not to embrace and discuss things na we don't normally discuss. Ayan. Thank you so much for always supporting my channel. If you have questions, again, our comment section. And don't forget to subscribe sa aking channel. See you sa aking next video.